It's my body. The ultimate space where cinema meets critical conversation. We are not just reading, we are dissecting the critical discourse. So join our conversation and don't just echo the noise. B. Atinig! The Big Boss! Ngayon ay nasa 4th episode na tayo. So, bakit gawin natin yung nahati-hati yung episode, diba? Para hindi kayo ma-information overload. Yes. Oo, parang hindi ganun. Para ma-enjoy din kayo. Para tayong nag-video call within 10 minutes or more. Parang short form, parang nai-enjoy niya. Oo. Para di kayo bored. Para hindi kayo nawawala sa Parang focus. tapusin niyo, di ba? Para matutunan niyo talaga yung Yeah. Patience. sabi namin. Yes. Patience is And virtue. konting recap ulit tayo sa last episode. Guys. Ay, ang pinag-usapan natin ay yung letterbox. Parang Oh, way yeah, of letter walk as through a the app. process, yung mga functions Walk nila. through. Tapos, Yes, walkthrough na kung paano natin siya ginagamit yung letterbox Mm. pag sarili natin, di ba? Mm. Like, ano yung mga na-express nating opinion, ano yung mga nire-rate natin, paano natin siya ginagamit yung 5 stars, 5 stars, Yeah. yung mga likes, mga comments. Kung may comments nga ba doon or wala. Tapos, yung mga natututunan natin or nabubuo natin yung conversation doon, di ba? Yeah. And ngayon naman, ang next episode natin ay, di ba yung last episode, episode 2, di ba pinag-usapan natin Cinemalaya? Cinemalaya, Yes, tapos and independent films. Yes. Tapos na episode 3, Letterboxd. Letterboxd for Now what reviews. if, paghaluin natin siya? Ano, what if? Di ba? Di ba parang what if gamitin natin yung independent, yung letterbox as part ng mga Pag-voice. socio-cultural practices. Mm. Yung mga pag-voice out ng mga opinions, expressions when it comes to political issues, lalo na dito sa ating bansa, lalo na sa mga independent films ng Philippines, di ba? Eh, ayun, yung sa thesis kasi natin, parang nagsimula siya sa thinking na parang what if ginamit yung films and reviews as pag-voice out ng mga opinions, hindi lang entertainment but also sa mga political, di ba? Kasi parang as com students, parang pag nagawa tayo ng film, nagmilaman, di ba? May topic. May topic. Eh, paano ba yung mga professional na nag-i-independent cinema talaga, di ba? Tapos, ginamit natin yung Letterboxd review kasi based on our research, talagang pasikat ang Letterboxd ngayon sa mga Yeah. reviews. Sa mga ganyang topic. Pero paano nga yun kapag ginamitan na natin ng mga serious mode sa Letterboxd, di ba? So, meron tayo, sa thesis natin, meron tayong 5 film reviews, each films, and we also have 5 independent films from Cinemalaya 2022. So, yung una nating titignan ay Blue Room. So, we have Blue Room. Guru. Sa akin yun. Blue Room. It's my Blue film. Yeah. May film na para baka gumawa. Sa thesis kasi natin, meron kaming kanya-kanyang film na Ina-analyze. kiniritik, Yeah. inanalyze, kiniritik ng discourse analysis. Yes. Tinignan namin siya within 3 levels, yung textual level, discursive patterns, tsaka socio-cultural practice. So yung unang film natin is Blue Room. If natatandaan nyo, yun yung about nag-drug raid sa mga teenagers. Episode Tapos kapag may kakilala siya dun sa loob ng kulungan, mga police Palayagan. papalayain ka. So
So, isang favorite ko dito, review, rating niya is 2.5. Kasi, sabi niya dito ang ganda ng technicalidad ng pelikulang ito. Neil Dasa's cinematography never fails naman talaga. Ang ganda rin ng editing, yung overall performance ng cast, maayos din. Lalo na si Elijah. Bleep, bleep! Sobrang mahal ko si Elijah Canlas. To the point na feeling ko magpapasalamat ako sa kanya kapag nakita ko siya. Nag-keyboard smash. Ayan. Keyboard smash. Tapos, with all that said, nanghinayang lang ako na puro pahapyaw lang ang pagtalakay sa mga isyong panlipunan na ipinakita sa pelikula. Gusto kong may mamatay, gusto kong mas madumihan pa yung imahe ng mga polis. Yes. Bleep, bleep. Sabi mo na. Gets, diba? Putang ina! So dito, yung maiksi lang yung reviews niya actually. Pero, Maiksi lang yung film reviews niya, pero dito may laman talaga. Una niyang critic yung mga film, yung technicalities. Sinabi niya ang ganda. Wala talaga siyang masay na sobrang ganda daw talaga. To the point na hindi siya nakaka-disappoint yung gawa ni Neil Dasa's cinematography. Pero, ang pinakaya lang siya 2 stars maybe kasi nakulangan siya sa pagtalakay ng issue. So dito pa lang parang makikita natin yung mga letterbox users talaga. Parang gusto nila ng something more sa film. Parang kung gusto nilang magtalakay ng issue, dapat palalimin pa nila. Gusto nila yung ganun sa film. Kasi parang since nandito naman na tayo sa film, parang magiging platform na siya para maging awareness sa ibang tao. Bakit hindi pa natin naliman yung mga pagtalakay ng issues dito? Tapos makikita din to, grabe din yung eagerness niya na madumihan yung pangalan ng mga police, yung galit niya kasi gumamit nga siya ng mga smash keyboard, yung mga ganon. Tapos gumamit din siya ng mga words like blip blip, putang ina, yung mga curse words. Tapos, based dun sa thesis natin, ibig sabihin daw kapag ganito is gumagamit sila ng true emotional feelings nila and sobrang strong ng personal feelings na to. So, ibig sabihin parang pinaglalaban talaga nila yung emotions nila dito and sending emotions talaga dito. Ano ba to? Parang sariling emotions talaga yung ginagamit nila. Lalo na ginagamit nila yung first person POV to. Yes. Gusto kong yung mamatay. naging feeling talaga nila throughout the movie na pinapanood nila yun. Parang totoo talaga yung nararamdaman nila and gusto nila ng movement. Parang gusto nila ng movement. Tapos meron din dito gumamit ng mga hashtags. Meron ditong no to red tagging. Yeah. Tapos meron din dito activism is not terrorism. Tapos gumamit sila ng mga naka-bold na text. So ibig sabihin daw kasi nun, pag nag-bold na text, is hina-highlight nila yung mismong idea na gusto nila iparating. So tulad dun sa first reviewer na gusto nilang strong yung eagerness nila magparating ng detailed na message sa mga makakabasa ng film reviews na to. Tapos, meron din dito ginamit nila yung PS, fuck the police, hashtag ACAB. So, if you guys don't know, hashtag ACAB is, meaning niya is, all cops are bastards. So, parang nagsimula daw siya sa movement dati na para sa mga police, laban sa mga police kasi nga, sinasabi na sobrang abusive ng mga police. Kaya, meron na buo na hashtag ACAB or all cops are bastards. Sa ibang social media platform, ginagamit to as movement. Lalo na pag merong mga napapahamak na innocent victim na ang suspect is yung mga police na abusive. Abusive sa powers. Tapos, Power tripping. ayun, majority dito sa mga film reviews ng Blue Room is talagang puro strong emotion kasi ang daming makikita ditong mga may mura, yung mga mahaba ang film review, meron dito naka-bold, meron dito nag-emoji, tapos naka-exclamation point. Di ba pag exclamation point, strong feelings talaga. Oo, may galit, may emotion. Kahit anong emotion pa yun, pero kapag may exclamation point,
parang strong, sobrang harsh. Yes. Ganon, sa Blue Room. Kaya dito pa lang sa film na to makikita mo na may pinaglalaban talaga yung mga nagre-review. Hindi lang siya basta, wow, ang ganda ng technicalities, ang ganda ng editing. Pero talagang may laban like, fuck the police, #AKAB, dapat may mamatay, dapat may managot. Ikaw din ba may pinaglalaban? Oo naman. Oo naman. Araw-araw. Dapat Kasi may yun yung pinaglalaban. rights natin yun eh. Tama. Perfect. Rights talaga na dapat di pinagdalaman. No. Mm. Or freedom of speech. Freedom of expression. Human rights. Yes. Press freedom. So yung next nating film, di natin siya like may isa-isa lahat because sobrang haba ng Mahaba ibang siya. film reviews. Yes. diba? So, Sobrang 25 minutes. Kumbaga, Meron mga 25, 25. Tapos sobrang iba haba ng sobrang akin. haba Oo. talaga. Kaya di natin siya ma-dissect talaga. Yes. Sobrang Hindi detailed. ko alam. Kaya yung next nating film ay The Baseball Player. Kayo na ba itong baseball Oo nga, player? kanino. Hindi na kaya. Ayan. Pipili siya ng ng dalawang film reviews na Bakit talagang naman niya? nagtatak. Ito, maiksi muna tayo. Meron dito by basahin mo. Signarfia. Ang ratings niya ay 3.5. Maikli lang, sabi niya. Kaya siguro ganun ang ending kasi gusto iparamdam sa atin yung feeling na bigla ang mawalan ng taong nagkaroon ng attachment sa atin. #Stop the killing. So, sa movie kasi na yon, kung naalala niyo episode 2, yung mga papyaw natin, sa movie na yon is, may mga nakasama siyang, yung bata ng bida, may mga nakasama siyang mga bata din na, syempre, nasa gera din, ganyan. Malata siya din sila kasi nagkukwentuhan sila, nagbibigayan sila ng dreams, kung anong pagtapos ba nito, anong gusto mong mangyari, ganyan, maging, ano yung dati mong kinabukasan, ganyan. Pero, ayun nga, yung iba dito, mga namatay na, hindi na inabutan ng kinabukasan. So, feeling ko ayun yung pinapahiwatig niya dito. Meron pa isa, hanap tayo. Itong kay By Mau. By Mau. Sabi niya dito, putang ina. Tapos with Titi. Crying. Crying emoji. like Parang ganyan. ganon. Parang sad siya talaga. Putang ina, mahina talaga ako pagdating sa kwentong pamilya, please. Ang sakit-sakit. Tangin ng mga militar to. Kayo ang mga tunay na terorista. Tangin ninyo. O, di ba? Doon pa lang, mapapakita agad na emotion niya agad yung nilalabas niya dito sa review na to. Like, kasabi niya dito, about din kasi sa pamilya yun. Kasi yung bida nahiwalay sa pamilya niya. Kasi nga, pupunta siya sa gera, ganyan. Naging ano siya. Tapos ina-abuse sila ng mga militar. So, ayun. Sabi niya dito na mahina talaga siya sa mga film na about sa pamilya, nahihiwalay, namamatay, ganyan. Then, galit din siya at the same time kasi nga, yung parang kontrabida dito is mga militar na nag-a-abuse ng mga civilian or mga batang wala pang muwang napupuntahan or ganyan. Yun. Nakikita niyo ba yung pattern na parang meron hashtag, Yes, may mga hashtag. mura, Madaming exclamation point, may Yes. naka-caps lock. Yes, puro Parang mura. sa film na yan, tapos sa film ko, parang may pattern yung mga Yes, film may reviews nila. kakailan. Yes. Nakikita mo yung mga common na words and symbols na ginagamit ng mga letterbox reviews talaga. Yes. So, ano po bang next nating film dyan? Next is Ano bang film natin dyan? Next ay Ginhawa. Sino Kanino kaya yan? yan? Sino kaya Charot. ginhawa? Ang ginhawa ay sa akin. Hindi. Ito ang third film na aming napili to analyze using the critical discourse analysis. Quick recap lang, yung ginhawa is about an aspiring boxer na si Anton. Siyempre, malaki yung dream niya, aspiring boxer siya. So, it is that the main character decided to like lumipat sa Manila para sa bigger opportunities. Pero again, hindi ganon kaganda ang naging ending. So, ito by CC Pos 00.
sabi niya, ang nagustuhan ko sa film na ito ay kung paano inilantad ang pagsasamantala sa mga mahihirap at kung paano nila isinusugal ang buhay nila sa lipunan. Which is, totoo naman kasi talaga. Like, again, yung sinabi ko nga sa episode 2, nung nagkaroon tayo ng parang deep conversation about the films na napili namin. Ang sabi ko nga, mostly ng mga nasa province, nag-i-aim talaga sila na Punta dito. makapagtrabaho sa Manila kasi nga for them, ang opportunities, ang future nandito sa feeling nasa Manila. nasa Manila. Aminin natin, Nasa kahit syudad. tayo, di ba? Oo, kahit. Iniisip Kasi natin probinsyano yun. kami, mga Cavite. Yan. Siya Parang- yung province. Oo, kasi ang mga private companies na malaki magpasahod nandoon Nandoon sa talaga. Manila. So, dito sa review na to, parang nagsispeak siya from a personal point of view na rin talaga. Kasi sinabi niya kung paano inilantad. So, ibig sabihin, alam niya na Ganun yung reality. oo, ganun yung talaga. reality. So, yan, pattern ulit yun. From personal, Gumamit- ano yun. Tsaka gumamit din sila ng first person Oo, view yes. na kung nagustuhan kong panililantad, diba? Parang alam na talaga based from experience sa reality natin na ganun talaga yung nangyayari sa may mga pangarap. Diba? Next is, by Nico Quijano. Ang rating niya naman ay 3 stars. Sabi niya, as sports films go, this is better than most, especially those coming from the Philippines. The boxing scenes were edited well, but it was the cast that really carried the movie, especially its lead Andrew Ramsey and Dido de la Paz too. So, sabi niya, although it has a very dated take on poverty and almost misogynist, drug addiction and its portrayal in the time of EJ case makes me very uncomfortable, especially if it reinforces government agencies' narrative. Wishing filmmakers would be more careful. So dito naman, hindi naman siya directly attack. Kumbaga, yung reviewer, more on careful side, careful. Siguro iniisip niya lang din na parang sobrang, hindi naman harsh, pero sobrang vulgar naman nung pagkaka-portray ng drug war ng EJK dito sa film na to. So again, wala tayong masasabi doon kasi point of view niya yun. Yes. Opinion niya yun. That's how the reviewer saw the film. So ayun, again, it's a pattern ulit siya. Meron siyang nag-focus din, first person view oo. ulit. Nag-focus din siya sa technicality kasi na-observe niya na yung mga boxing scenes dito ay well edited. Okay, for the next film naman natin dyan, 12 Weeks. Sino kaya yung Oh my film? gosh, Ay, so sobrang weird. haba Ayun. Grabe! Ikaw, kung So, papiliin ka ng yan. film review. So yung to give you a recap din, yung 12 weeks about a woman, 40 years old na babae na nabuntis. Mm. Parang may dilemma siya kung i-keep ba niya yung baby kasi matanda na siya, Mm. tapos Nahirapan iiwan pa siya. Oo. Kasi yung sa mga reviews, actually ang dami mahahaba. Oo. Tapos, Mahaba talaga kasi sobrang eto, ng topic maganda na yun tong kay... eh, no? Kaso hindi ko sasabihin yung name since parang real name niya to. Ayun nga. So, Ano sabi na niya, lang, first name? sabi ni Nico. So, itong 12 weeks daw ay the best film from #Cinemalaya 2022. So, yun, may hashtag. Tapos, perspective is fresh, but the filmmaking is strong, especially coming from a first time in giving birth to a future Sunshine No Surgraph. So, parang sa first part ng niya, kino-comment yung technicalities. Pero, ang maganda dito, meron siyang part dito na sinabi na ang kino-compare niya yung film sa status ng mga babae. Since yun nga ang Philippines ay patriarchal society ng Philippines na parang may something pa na may improve. Na, ay may progress na pero may improve pa. So may sinabi siya dito, Na ano? eto yung Madonna core complex. Parang kinonect niya sa isang something na pop culture. Oo. Although I don't remember na yung sabihin ng Madonna, Yung context. yung dichotomy of the Madonna core complex, pero part din yan di ba sa pag-ano natin na kinoconnect yung
yung sa pop pop culture, culture or other dun context. sa other context yung review niya. Oo. So dito, very, siya, educated. Mm-mm. Ibig sabihin, alam niya yung sinasabi niya, meron siyang prior knowledge at saka knowledge sa ibang bagay para i-connect yung review niya dito sa film na to. Tsaka meron din siyang sinabi na yung I am so happy. Yeah. Filmmakers, Sobrang happy. female filmmakers are given the space or opportunity to write intelligent, strong female characters that do not describe to the dichotomy of the yun nga yung sinabi Dichotomy ko. of Victoria. So parang siya. Kasi parang hindi lang siya basta about sa film din. Parang inaano din niya yung feminism na nabibigyan na ng chance yung mga babae makapag-speak out, hindi lang through film, kundi pati dun sa about mga abortion na ganun. Parang magiging awareness talaga siya sa mga lahat ng tao, hindi lang sa lalaki, pati na rin sa ibang babae na pati kapwa babae is nilalabanan kung anong opinion nila when it comes to same issue sa mga women, gano'n. Parang Kaya- ina-uplift niya yung mga woman kasi this is made by a woman din. Mm-mm. I believe. Perfect. Ito din. Next lang yung kanya kay Adi G. Same lang din. Mostly talaga dito sa sa mga reviews, yung patriarchal society here sa Philippines, yun yung parang pinupunto or binabangga ng mga reviewers here. Tapos sabi niya dito sa may bandang dulo, naka-italicize. So, tunay nga na ang buhay ng mga kababaihan ay walang hanggang pakikibaka. So parang, kagaya nga nasabi ko kanina, yung equality between men and women, May sobrang iba talaga. ano talaga siya. Walang equality. Kumbaga parang, Oo. yun nga, hindi siya... Aminin na natin. Oo. Parang May ibang habang treatment. buhay na makikipaglaban ng mga babae for their rights, Oo. gano'n. Tsaka parang yung word na pakikibaka, parang siyang hindi siyang meme, pero parang ibang context ulit. Kasi diba parang before, laging nakikibaka yung, hindi na kayang makibaka ng mga babae kasi nga, bawal tayo. So parang, Sobrang nakikipaglaban tayo sa freedom. So parang maganda din yung ginagawa niyo na word ng pakikibaka. Bilang, lalo na sa mga babaeng Pilipino, Filipino woman. Lalo na pag-usaping abort. Oo. Oo talaga. Parang lagi talagang Actually, kahit hindi lang abortion, lahat ng Oo, expression, lahat ng lahat na, opinion, lalo na kailangan ganun. Gawin na pananaw niya. ng mga babae. Double standard nga. Yeah. Kasi diba, pag lalaki Bawal yung maging gumawa, leader. Okay lang. Pag lalaki pwede yung nakahubad, lumalabas, Oo. no? Pag babae, walang bra issue. Wait lang. nag-result na. Actually, Wait pag lang. aalaga ng bata, pag tatay, sobrang wow! Oo! Pag babae. Pag babae, Oo, normal obligasyon yan. na eh. Oo, responsibilidad nyo yun. Dapat lang. Oo, normal ganun yan. Diba? talaga. Pag tatay provider mo, ang kilig ng tatay, nagpaprovide siya. Trabaho niya din yun eh. Pag nanay, dapat lang magtatrabaho na rin yung mga Pati sa babae. sampo. Ay po! Oo, salamin. Tama. Makakapagsabi ng hindi magagandang words. Yep. Pero yun nga, dito sa film na to, yung mga reviews, yung something nila in common, yun nga, patriarchal society, Oo. yung pakikibaka ng mga babae. Tapos, yun nga, educated talaga sila, like, kinoconnect nila yung context talaga. context-wise. Ibang context. Ilaman Oo. talaga yung mga reviews nila. May pattern din May na pattern, spalda. naka-italicize, may hashtag, Oo, kinoconnect sa ano. Pinoconnect sa ibang context. So, parang kailangan din magkaroon ka ng specific knowledge na kailangan alam mo to at bilong ka dito sa society Makakarelate ka, para diba? makarelate ka, Mm. pati makarelate din. Yes. So for our last film, we have Veteran. Retirada. Baka again! So for Retirada, wait lang, hanap tayo. Sobrang haba. Ito, pakita mo. Oh, we're gonna flash the reviews na lang. wow. Ito, maiksi lang. Kay Emil Noor. So, ang rating niya dito is 3 star. Sabi niya, magiging favorite movie ito ng mga nagbebenta ng insurance o puro financial independence bukang bibig. Magandang spin-off siya ng Better Call Saul. Mahihirapan judges sa pagpili ng best actress ngayon. O diba, biglang Pagaling pagaliganan niya. May mga ganito talaga. Sobrang husay ni
Pee-wee O'Hara. Pee-wee O'Hara. Ingat kayo kay Chayong. Nalulong na rin ako sa Twice. Nakilala ko siya. Chayong. Bakit kasi ang random? Ah, diba? O, diba? K-pop Ulitin natin. Kasi, ang alam ko, si Chaeyoung is Chayong lang to eh. Chaeyoung. Character siya doon. Ah, yun Tapos yung parang name niya. kinig niya na sa ibang Ah, context. okay. Para So, Twice, parang ginok niya. tignan nyo. Ang galing niya, witty siya. Tingnan nyo, yung unang sinabi niya dito, nag-joke siya, parang yung review niya, nagbigay siya ng joke about sa movie. Which is, about sa ano kasi yun, pangungutang at gambling talaga, di ba, bingo? Nalulong siya, at the same time, parang naging sakit na siya. Kasi nga hindi siya makawala doon sa utang niya. Then, at the same time dito, nag-connect siya ng isang Better Call Saul. Ano siya? Film siya. Actually, series siya. Kadugtong siya ng Breaking Bad. Ano siya? Yun din. Isa siyang lawyer. Oo, nalulong din siya sa... Parang naloko Yeah, naloko siya. Nawala siya ng pera. Ganyan. Tapos, sinabi niya dito, mahihirapan din yung judges. Kapag pili ng halo ka rin sinasabi niya Pero ito dito. yung pinaka-random. Pero ito yung mga random. Ingat kayo kay Cheo. Nalulong din ako Nalulong din sa ako. Pero character talaga Pero yung at least Chaeyoung. alam niyo yung context ng Oo. nalulong. Pero diba? ngayon, alam ko na yung context. Kasi yung Nandun, parang nalulong addiction. 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 Ayun. Tapos, alam niya din Kinulit yung niya. ibang context ng film. Mm. So, parang, Cinephile talaga siya. Pero So, konti parang lang aware yung siya. review niya. Pero at Oo. the same time, parang nakakatawa pero at the same time, yung impact. yes, may impact. Na parang, sige, mag-iingat ako. Actually, oo, Pero ganun. yung first line Very niya eh. poetic. Yung first line niya, magiging favorite movie ito ng magaganda. Knowing Ng mga kung sino nagbebenta. yung mga nagbebenta ng mga Insurance. independence, financial independence. Ang galing lang. Pero pag wala siyang binasa, hindi siya... Hindi halata. Hindi halata. Pero pag Inintindi mo dinig siya. mo talaga yung pag-iintindi. Deep Yes, understanding. naiintindihan mo siya. Ayun na, isang ibig sabihin ulit ng reviews dito sa Letterboxd. Diba? Next! Next! Ito yung sinabi ko nung last episode. Episode 3. 2. 2. 3. 3. Guys. Sorry. By Poleng. Ratings, wala siyang ratings. Ang post-retirement crisis ay para lang talaga sa mga petips. Petips. Sa kapitalistang lipunan, wala ka naman talagang silbi kung hindi ka nagtatrabaho. Totoo. Diba? Kaya mag-bingo ka na lang. At dito Yun naman, naman yung halong funny Yes. and Sarcasm serious. naman. Grabe. yun, sarcasm siya. Parang natamaan ako sa pag wala kang trabaho, wala kang kwenta. Parang, Yes. Diba? totoo siya. Pero totoo siya. Nangyayari siya Oo. ngayon. Lalo na sa mga like retired na mga tao. mga Kasi tao. wala naman din talaga pinagkukunan ng Mm. income. So, paano Ano ka siya? na magsisurvive? Masakit siya, guys. Joke siya at the same time sarcasm parang, siya. bingo ka na lang. Yeah, parang bingo ka. gano'n. Total, wala ka na rin namang silbigo. Magsugar ka na lang. Yan na yun. Gets naman. Di ba guys, nakikita niyo Nagigets yung, nyo ba? May mga... kahalagahan ng letterbox at pagre-review ng isang indie film. May humor siya, pero at the Grabe same yung time, malaman mga siya. nag-emerge na team, no? Talagang meron silang mga profanity, Yes. mga nagmumura, profanity, tapos may mga naka-caps lock. Yes. Di nyo makikita yung mga naka-caps lock, pero if magpapakita kami dito na lang ng example ng mga naka-caps lock, Meron din mga naka-quote, Yes. yung For naka-quote. emphasis. Oo. ganyan. Tapos meron din talaga dito yung, yun nga, yung mga kinoconnect yung mga Ibang series, context. Ibang context. ibang context, either pop culture, ibang movie, ibang entertainment, Or history. nangyayari Personal talaga sa real knowledge. life. Oo. And lalo na yung mga first person POV, yun yung pinaka-importante dito eh. Kasi parang dito, alam mong galing talaga sa puso nila, galing talaga sa personal They speak experience from nila. personal experience. Shinare talaga nila yung opinion nila. And also, hindi lang siya parang about reviews. Kasi may mga hashtags, di ba? Yes. Di ba, based sa The same thesis time. natin na nag-emerge na team, Mm-mm. ang hashtag daw is usually used for movements. Movements, speaking voices, Oo. through online. Parang gawa ng action, Yes. ganyan. Kaya parang sobrang grabe makakita ng hashtags and movements sa loob ng isang film reviews, Reviews. ha. Na Yes. parang
parang hindi mo may imagine na makakita ng mga ganung movement. Kasi syempre, diba, expect mo, grabe ang pangit ng acting, ganyan. Actually, Ang pangit akala ko na nung una, nung dinownload ko yung Letterboxd, akala ko Puro walang ganun. ganyan. Pero nung nabasa natin Normal siya, lang. grabe. Oo, normal lang. No? Pero hindi, malalim talaga siya guys. Mhm. Kung Kaya explore dapat siya. yes, explore nyo yung Letterboxd. Madami kayo matutunan. Nag-promote. Available yan Letterboxd sa pa ano, ka, App Store, Play Store. Mahal. Free. Top. Free yan, wala yung bayad. Pero ano, pwede ka mag-premium. Oo, marami. Yun, pwede mo Yun ang pwede maraming yung picture. yun yung maganda. So, So, letterbox ba ka naman sa Yes, Makalimutan ka yes, ba? yes. Ngayon, as researchers, yung mga nag-analyze ng film, yung mga nabasa nyo ba, tumatak ba sa inyo? And parang nagbuo ba siya ng changes sa personality niya? Parang, shit. Shed. Na parang, gets. na parang kailangan kong gumawa ng small action Oo naman. kahit pa paano. In what way? And ano yung pinaka nagtatak sa inyo? Sa akin yung yung sinabi niya na kung paano inilalantad ng isang, kung paano na ilalantad ng isang film yung reality. Parang sa akin, oo nga no, parang ang films, siya, sobrang art siya sa akin. Mhm. Sobrang instrument siya para maipakita sa, or mas mapalawak yung kaalaman ng mga tao na about sa isang bagay, specific sa isang bagay. Yun yung kunwari, yung mga opportunities na nasa Maynila, yung mga bright future na dito to sa Maynila, which is, kung nasa Manila ka, alam mo, hindi rin naman totoo kasi kahit saang lupalag ka, basta nasa Pilipinas ka, mahirap talaga ang buhay. Mahirap talaga ang buhay. I mean, kahit anong sipag mo, siguro aabutin ka ng daang taon bago mo masabi na sapat na yung ipon ko. Kaso, ang Hindi problema, talaga eh. aabot ba ang buhay ng isang normal na Pilipino ng daang taon? Hindi. Ganun. Parang sa akin, nalinawan ako na, oo nga, parang sobrang naaapi ang mga Pilipino sa ganung paraan na pagdadamutan tayo ng mga resources, ng mga opportunities, ng mga rights na dapat kusa natin na Access natin. Oo. Na dapat may access talaga tayo na hindi na dapat natin i-protest, na hindi na dapat natin Like, matik na dapat oo, na. matik na yun. Kasi karapatan yun eh. Ang karapatan, kasama na yan. Sa atin. Kakibit mo na yan the moment na ipanganak ka, may Ipanganak, karapatan oo. yun. Yes. Pero, sobrang lungkot lang na kailangan kapag normal na tao ka or kapag nasa laylayan na kailangan mo lahat, paglalaban mo pa lahat. Ang pinakamasakit pa dyan at pinakamahirap, pag wala kang power, pag nasa laylayan ka, walang makikinig sa'yo unless may pera. Ako din sila. Ako yung pinaka nagtatak sa akin is walang specific pero parang lahat ng may mura and exclamation point. Kasi pag binasa ko siya parang putang ina, parang grabe ang laman Yung ng shots emotion. talaga. Actually, minsan nga parang pag nabasa, parang naiiyak ako kasi ramdam na ramdam mo yung emotion lalo na pag about sa killing ng mga inosente, yung mga bata, yung mga family. Parang totoong buhay siya nangyayari kasi lalo na yung mga EJK, yung drug war. Parang kung isipin mo kung ikaw yung nasa shoes nila, yung nasa position nila, parang sobrang sakit talaga rin na gusto mong humingi ng hustisya and tulong sa lahat pero hindi ka nga papakinggan dahil nga nasa laylayan ka talaga. Kaya maganda din na may film na ganito, independent film, may mga nagre-review talaga na sinasabi yung opinion and mga emotions nila kasi parang nga, tulad natin, parang nakaka-aware talaga sa atin na totoong nangyayari, totoong nararamdaman siya. Kahit in this way, kahit online lang, na-aware yung ibang tao. Kahit tayo. Diba? Everything is, everything is political. Yes. Actually, Everything is a protest. Both Lahat rise protest and talaga. 28. Sa ako naman, Ikaw. sa akin naman, ang mga pinaka tumatak talaga sa akin yung overall yung paggamit talaga ng reviews as ano yun? Hindi, yung- Social-political. Movement. Movement. Ano na yung may sabi, yung pakikibaka, yung habang buhay. Kasi ako personally, isa sa mga advocacy ko, women's rights. Kasi parang
napapansin ko talaga, na-observe ko na sa lahat na lang natin situation, lagi na lang babae yung nag-a-adjust. Hindi lang to sa parang Philippine context, in general talaga. So, nakaawa talaga ako. Kaya, gusto ko talaga na yung mga woman, kaya yung sana marami pang gumawa ng iba't ibang klaseng form ng art, hindi lang film, na ma-speak yung rights nyo, may parating sa buong mundo, may protest yung rights. So yun. Ikaw, mami, gusto ko pa Sobrang buti mo naman. Diba? Parang pwede na siyang i-canonize. And tapos, Tumatak sa akin. Parang parang sa dinami-dami ng nabasa ko nung naghahanap tayo. naiiyak siya. Hindi. Personal, yung mga personal, nila. Yung experience na parang nagre-relate Kinokonect sila. sila. Kinokonect nila sa film. Parang nagkukwento sila. Maganda din yung basahin. Like, nahuhook ako. Like, magkukwento muna sila, tapos i-relate nila sa film na to, sa situation na ganito. Which is maganda nga din kasi isa din yun sa nagpapahiwatig na may movement nga kasi nakaka-relate yung isang tao, ganyan. Mas naiintindihan. Yes, naiintindihan. Tapos, famous siya, madami siyang likes. So, nakaka-aware talaga yung mga iba't ibang Kasi agree sila. Agree sila, ibig sabihin. Hindi man sila nakaka-reply. Pero, At least, sa simpleng likes. Yeah. At saka ma-realize mo na, di ba kanya letterbox, so million na Yes. users yan. So if may Philippines. mag-post ka dyan, tas may nakabasa, it means may mga na-aware ka na. Oo, may mga- Hindi man lahat ng tao, pero at least siguro mga 25%. Ang importante ay meron. At Meron ka least, ng diba? nabuksan yung mga mata, Yes. naging aware, na-touch yung puso, nalaman yung buhay ng ibang tao, nalaman yung buhay ng Totoo pala to. ganyan. Oo. May mga bagay na nangyayari. Yun yung pinaka-mahalaga din tingin ko sa letterbox. Yan yung sinasabi na a single step can make you change. Oh! May mga paganyan kayo. One step at a time. Slow progress is still a progress. Yes, yes. Nothing is gold. Tama naman. Kasi, Tama. kasi Tama. if not now, when? Kaya lang guys, I think na-spoil ulit natin yung next episode. Sorry guys. Yung mga personal quote natin, dapat sa last episode natin yan, which is yung next episode na. Last Oh, episode! last episode na. Sayang naman. So, sa last episode natin, which is the next episode nga, doon natin i-wrap up everything. Mag-walk through tayo ng thesis natin, about saan talaga siya, and summary ng episode 1, 2, 3, 4. And also yung pinaka-last statement or movement natin. Gusto niyo Kung ba bakit kwento namin natin- ang thesis journey namin? Yes, magdala. as a researcher. And yung pinaka-last statement natin is parang yun yung pinaka-movement na gusto talaga natin. Gawin, okay. And yes, that's it for the episode 4. Kung sa summary nyo, yung ngayon, hashtag what? Hashtag powerful. Ako, hashtag voice out. Hashtag relatable. Hashtag uplifting. Hashtag pakikibaka. Perfect! Ay, pero seryoso kami din Oy, sir, Oo. natatawa lang kami sa Oo. way ng pagda-deliver. Pero totoo yan guys. Kasi everything is political. Political. And Yeah. sobrang heavy nung mga nasa Mga news. sa mga reviews, sa mga interviews, sa mga nangyayari. Pero we still trying our best para maging positive. Pero gagawa tayo ng action. Hindi pwedeng hanggang dito lang Yes. tayo. Yes. Sino gagawa? Our voice Diba? matter. Kung hindi tayo. Tayo Hindi lang. tayo sino. Kaya, Kaya, ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan! Kaya bumoto ng tama, guys. Yeah. Gen Z. Okay? Thank you. See you next And this is the next episode. Dito lang sa Be